Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba totoong napaka-humble ng ating dating Pangulo na si former President Rodrigo Roa Duterte dahil nga umano sa kanyang prayer rally na ginanap sa Tagum City ay talaga bang dinagsa ng mga tao upang ipakita ang suporta nila dito kay dating presidente na si Tatay Digong. Hindi nga naman naiwasan nitong si Tatay Digong na maluha sa pangyayaring ito dahil nga talagang damang-dama niya pa rin ang pagmamahal sa kanya ng taong bayan at ibang Pilipino sa abroad dahil nga umano sa kanyang pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Dito nga rin sa prayer rally na ito, sinabi umano ni Tatay Digong na siya ang magtataguyod sa bagong Pilipinas na hindi kayang gawin nitong Presidente Kuting na ito dahil nga ay wala naman siyang ginagawa dahil nga umano ay sobrang busy na naman siya sa kanyang pag-travel niya sa abroad or sa ibang bansa at digasta ang pera na galing sa kaban ng bayan upang bumili ng mga ari-arihan sa ibang bansa. Sobra na talagang nakakahiya ang Kuting na ito dahil nga ay wala naman itong ginagawang matino sa kanyang pamumuno. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, mabuhay ang watawat ng Pilipinas. We are proud to all Filipinos defending the flag of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas kung mahal. Wow, overload. Protect President Rodrigo Roa Duterte and all Dutertes. Sila na lang natira na maging leader na matapat at may malasakit sa ating mga Filipino. #defend the flag of the Republic of the Philippines. Salute your Honorable Ka Eric and Dr. Baduy laban para sa bayang Pilipinas. The divine intervention of the universe and the omnipotent Elohim be with you, and his mighty angels will fight and destroy the enemies. Marcos, Araneta, Romualdez government will be completed, defeated, and destroyed. Grabe suporta ng mga tao. Mahal ka namin, Tay Digong. Nakakaiyak. Sana habaan pa ni Lord buhay mo. Alamat, Tatay Digong, sa lahat ng nagawa nyo sa Pilipinas. Next President, my President Inday Sara Duterte, DDS forever. President Rodrigo Roa Duterte, the best president, only president who love our beloved country, who hate drugs for the future big, our children. God bless our beloved President Rodrigo Roa Duterte. And Honorable Arvales Pantaleon, a true leader of our country. Philippine, we love you and daghang salamat. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nagkaanam nagkagabi. Aron masayo tag 15 minutos sa yun me. Ako nang gituyo, ako naging ng 15 minutes kada tao para dili kaayo mo mahasol. Tindog, simuguan. Pero sugdan nako pinaagi sa pagbasa sa atong konstitusyon. Ang saligang batas diin ang tibuok Pilipino hasta ang mga ok-ok mosunod yun diha aning dokumento nga gitawag natong the Constitution of the Republic of the Philippines. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years only, and shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election, kasunod yun, Hunyo, and shall end at noon on the same date 6 years thereafter.
pagkahuman sa unom ka tuig. The President, usbon ako, the President shall not be eligible for any re-election. No persons who has succeeded him as Vice President and has served for such as more than 4 years shall be qualified for election to the same office. Duhane. Presidente o Vice-Presidente duwag istoryahan diri. Ang Presidente 6 years, ang Vice President 6 years. Pero kung ang Vice Presidente law ay lang paminahon, wa man po kung magkuanana, mo bitong kadua-dua ko kay tungod, anak nako ang Vice Presidente. Dili ko gudta mo apil ane, apan napugos na lang ko, kay muragwa nako kaangay sa naitabo sa atong nasod. Pero og ang Vice Presidente mo'y muilis kung mamatay, matigok, matilaok, whatever, o depende po na, kasi ang Vice Presidente, og more than 4 years na, mura po iyang termino. Hasta siya, di na po makadagan. Maayo ning balaora. Gwapo gyud nga balaod. Kay para nako ang 8 years medyo subidahon. Nakasuway na tayo. 6 years tama lang. Karon unsa may nahitabo karon, unsa may nagkaguliyang sa atong katilingban. Kay tungod diingon ning konstitusyon, kani konstitusyon nga akong igunitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang presidente, diri siya nadaog aning present constitution nga 6 years lang talaga siya. Hasta si Inday, ug mo tong succession nga akong gisbasa, muna karon abi nimo law ay kaayo mangyod nga kaning usa ka tawo, usa ka administrasyon maningkamot na pod ug usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong unom ka tuig o guston dungagan tagidire 1 term 6 years only. Karon naghimo sila bag-ong konstitusyon muna gitawag og chat-chat, constitutional change. O katong akong gibasa, usara na ka sentence, mo ni kabaga sa konstitusyong yawa o. Pero, di ba kag unsalay ilang alisdan? Kanirang section 4, kanin the president shall be elected by the vote of the people for the term of 6 years. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Kana. Kabagaan ng putang. Oh. Dora ka words. Ilala ng kwaon for a term of 6 years. But talanangan shall be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan.
Laway, muna nga ako ni Pugos ko. Pag-atubang ninyo, karon ingnon tamo, nga dili maayo ang ilang plano. Pagsugod pa lang anang chat-chat-chat-chat, nigawas nako. Ingnan ako, o gusto mo, kamunduhan ni Inday, buhatan na ilisde, pagkahuman, maghimo ng bagong konstitusyon, pero dili na mutokma ninyo sa sunod nga presidente o sa sunod nga vice-presidente. Dili kamo ang manginabang anak. Pangit. Pero lain ng presidente, laing tao, okay na ang eleksyon. Pero kamong sunod-sunod-sunod, nga patasaan na pod ninyo, kay Raba, ang kamala sa Pilipino, laway na ako, di na ako kusisuli. Amigo na ako ni Buang presidente. Panahon ra ni Marcos ni Adto o panahon ra ni Marcos karon nga ilang gustong kalkalon ang konstitusyon. Mura ning duha ka Marcos galagyo sa nga pila ka tuig nga gusto gani katong usa lipod na gusto manaog. Muna ning usapod na ning kamot na pod karon nga di pod manaog. Motong ni Adto naabtan gyud sa report sa military gisakyan sa Pilipino mo na tong EDSA. Ambot kani, pero ako siyang giingnan ko, Mr. President, I hope that you'd be able to recall what happened to your father. See to it. Baka musunod kag sirte para sa imong amahan o imo ning pugson. Di ay nagtata, babata na din. Tayo ba mo nagtiti? So, ayaw mo sugot. Mara nang ako mensahe. Ayaw mo sugot, anak. Kay, nga naman, ang ayan bang si Marcos magpadugay? Ang ayan ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Unsa may rason, unsa may iyang abilidad. Bangag! Ako, mayor pa ko, kay doon magigukos military, na yung mga military nga na-assign sa PDEA, gipakita, gyugon. Naagyod, katong nigawas mga dokumento, ako'y unang nakikita ato nga sibilyan. Ipakita na sa ako yung nangutana ang mga military na ako, wa na ako sila ginago nga basta trabaho lang mo unsay maaptan sa inyong trabaho muna na di po ko gusto mo sugo kaya di po ko mainggon gusto mangunay o isig katao nga naas ka serbisyos gobyerno. Mayor Malanggo, senador Gudo, sayo trabaho lang mo. Itong na presidente ko, mo gyapon gipakita ko nila. Ina ko, trabaho lang. Muna itong ilang gipanuhan, pero na udyok. Kay ang katong plano sa PDEA, mag-raid unta nga to sa unit, sa condo unit ni Soriano, Maricel. Dito man sila pulburon ang tao. Ibawa man mo ng tao kay sige naangari opisyal nga
Usahay ka ng bagos buntag siguro. Dili mo ko ng ba kayo. Muna. Kung dili, kung nakabantay mo nga rin, magsigig to ang slip-on. Di ba sa on na po sa panyo? Nagtagi, nagbugal-bugal tong usa kanina ka. Nga ang ulak mo ko. Saan ba ng pulisa niyo eh? Kaya mo matang... Bawa ni mong gakukin, eh, sige mo nag-agas. Sige sige, kumito na lang. For demonstration only. Dili ko bangag ha. Sana. Dili, umuto na nagkalit. Kanina bang sip-on? Basik ako karong tiguang na ko. Na ako'y sakit. Tawag nila ana og wa pa ni masakit ang ako kasi kaya inyo pangutan-on. Na ako'y food coma. Kita mga tiguang na ba? Tiguang naman ko. Kung manatog kaon, say magto lang ni inyong sipon, magsige mo atse. Siponon mo, magsige mo ana. Muna food coma. Di human naman, dukaon ka. Kada humagkaon yun. Kadaghanan, at least about 20% of the total tiguang rin ibawa na. Pero kanang mo to nga tindog lain ng kapangitaan na. Pananghid na sa imong asawa yung naday watay nagmahalay magyutag kina tas-as panahon morag pag sugod sa kalibutan atong gugma na anamang yun. Pero pwede ba kung mo extra sa gawas? Mga na nga ano, wakabi nga puro, sukat ni ato. Unom na atong anak, yawa, sige ka lang yapo, Panginoon. Usang po na naaman ng uwag. Kunot naman kayo ng imuha, eh. Tinood man. Naguluhay po ito. Buluhay pa man ito. Tinood man na. Pero muna, sumura na akong minsan. Ako lang sa gulag, bugal-bugal. Mura man ginay akong katuyong rin. Ayaw mo pagsugot, kay painato nila murag rubber band ba? Gusto nilang inaton. Maya ng rubber band kay mataas-taas pa. Utin mo yung mong hinat. Kota beragin na dia. Bitaw. Ito bang mga Pilipino, pwede naman kong hindi naman ko kandidato. Anong po'y mabuto na ako? Retired na yun unta ko. Retired as in retired. Huwag na kayo mangilabot. But tungod ani manggod, it becomes a public interest. To the proportion of igo tatanan
Nago ko yung mga anak na ako'y papo, maapiktuhan. Ina lang nato si Marcos, Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact na ang history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaiintindi o gipasaylo. Mura na ako, kontento ka na lang, happy ka na. Ayaw na ng ambisyon na ng maguba ka lang, kitang amigo, magkontrata na paglakaw sa kampanya magkadugay, magkangilad ng akong baba. Kay ako ra ba mahilig ko mamalikas ba? Basig igo sa tuyoon man ako dili, maguba lang ang pagka-amigo na to. And you will just destroy the country. Kaya naay mo, pag-ingong pa lang ni mo constitutional change, automatic na naara yun ng divider. Katong ni angay, ng mukampini mo, katong dili. So, likayin na lang na buhaw na lang ang atong bayan, higugmaan na lang ang atong bayan, higugmaan ang Pilipino, hunaan na mo na nga kitang tanan usarata ka nasud. Ayaw na pagsud, ana. Mura na ako mensahe niya, ayaw na ng long term. Duwara na ka, awards ilang shall serve for 6 years. Kwaon na ng 6 years only. For 6 years. Basta ka na lang, pwede ng ambiguous na wala na limitasyon eh. So, dili gina maayo. So, hibaw ko nga pagkabot sa panahon, it could be a plebiscite or a referendum, whatever it may be. Hibaw ko ang number 1 mubuto nga dili gyud ang tagom. Mo'y lugar sa maisog yun. Kamo mga tagom, balita mo sa inyong discerning pagpili ba? Di wa mo bula ba? Kamao mo mumili og tao, kamao mo mumili og opisyal o konsehal. Timan nila na atong sulti. Gituyo na mo na itag 15 minutos para lang kadungog tanan, way makapoy o makauli tang tanan og sayo. So, ang sunod ani, muli ta og tanan. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.